Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sumabay po sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, sa unang linggo ng Kwaresma, nanalangin at nag-ayuno si Jesus sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyong akayin ang tao pabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin tayo ni Jesus sa ilang. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nangako ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ang nagpapadala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman, hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha.
Sinasagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng tubig ng binyag, kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikipagkaisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page. Sa lahat ng mga naririto po sa ating parokya, simbahang pamparokya, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o ang tinatawag nating panahon ng Kwaresma. Sinimulan natin ang paglalakbay na ito ng 40 araw sa pamamagitan ng pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo, kung saan ipinahid ang abo sa ating mga noo at ipinahayag sa atin ang dalawang formula. Ang una ay ang paalaala sa ating buhay. Alalahanin mong ika'y alikabok at sa alikabok muling babalik. Remember that you are dust
and to dust you shall return. Ang ikalawa pong ginagamit na formula ay ang mismong narinig natin mula sa Ebanghelyo na pagpapahayag ng ating Panginoon. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Mga kapatid, ang panahong ito ng Kwaresma ay tunay ngang paglalakbay kasama ang Panginoong Hesus upang magtagumpay kasama rin niya sa panahon na kung saan haharapin natin ang tinatawag na misteryo Pascual ni Jesus. Tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, sa 40 araw na pananalangin ni Jesus sa ilang, siya ay tinukso ni Satanas. Kung ang Panginoon ay hindi nakaligtas sa panunukso, tayo ring mga alagad ng Panginoon ay maaaring dumanas o dumaan sa panunukso ng Diablo. Kung kaya't tayo'y inaanyayahan na maging matatag sa ating paglalakbay na ito sa kabila ng mga tuksong ating maaaring harapin. Una, let us conquer our temptations as Jesus did. Kaya natin sapagkat pinangunahan na ng ating Panginoon ang pakikipagbuno sa lahat ng tukso sa Kanya ni Satanas. Ang Panginoong Hesus upang magtagumpay ay gumamit ng mga sandata na siyang maaari rin nating gampanan. Una ay ang pananalangin. Sa panahong ito ng Kwaresma, mulit-muling inaanyayahan tayong magkaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Nagdarasal tayo upang lalo nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nagdarasal tayo hindi lamang para tumanggap ng grasya, kung hindi upang lalo tayong maging kaisa ng Diyos at maging mas malapit sa Diyos. Kaya tulad ng ating Panginoon, ialay natin ang panahong ito bilang panahon ng pananalangin. Ang ikalawang ginamit ng ating Panginoon ay ang tinatawag na self-denial o ang pagkamatay sa sarili. Alam po natin na noon at noon pa ay sinasabi ng ang ugat ng pagkakasala ng tao ay ang kanyang pagiging makasarili. Sapagkat kung ang tao ay nagiging self-centered o makasarili, wala siyang ibig kung hindi ang lahat ng nasa kanyang isipan lamang at ng lahat ng mga nais gawin para sa sariling kapakanan. When we practice this self-denial, we give time mostly for the things that will help us to be with God. Sa mga panahon na tayo'y namamatay sa sarili, binibigyan natin ng puwang na unahin ang Diyos at unahin din ang kapwa. Tulad ng atas ng Panginoon sa pag-ibig, love God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Kaya't ang ikalawang ginamit ng ating Panginoon upang labanan ang tukso ay ang self-denial. Ang ikatlong ginamit ng ating Panginoon ay ang banal na kasulatan. Sa panahong ito ng Kwaresma, mulit-muling inaanyayahan tayong magnilay sa bawat salita ng Diyos, matatagpuan sa banal na kasulatan
o sa Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at mapangyayari sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay nakikipagkaisa sa salita, tayo'y mulit-muling nakikipagniig sa Panginoong Hesus, sapagkat Siya ang salita na nagkatawang tao sa piling natin. Kaya't ang unang hamon, let us conquer our temptations as Jesus did by prayer, self-denial, and the use of the Word of God. Ang ikalawang hamon sa atin ng ating pagdiriwang, gamitin natin ang panahon ng Kwaresma bilang panahon din ng pag-unlad sa ating buhay pang-espiritual o yung tinatawag nating spiritual growth and Christian maturity. Sa papaanong pamamaraan? Sa ating pong pagdulog sa banal na Eucharistia. Alam natin na sa Eucharistia, nakikipagkaisang ganap tayo sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Kung tayo ay nagsisimba, tayo ay lalong napapalapit sa Diyos. Hindi man natin magampanang magsimba araw-araw within these 40 days, at least gampanan natin yung pong mga linggo o araw ng linggo ng pagsisimba. Pangalawa, yung pong tinatawag na personal prayer. Give time for your personal prayer. May panahon ba tayo? Meron at meron laging panahon. Sa mga panahong nag-iisa tayo, kung tayo ay nakasakay sa pampublikong transportasyon, imbes na gumamit ng cellphone habang naglalakbay, pwedeng manahimik at magdasal. Kung tayo ay nasa lugar ng ating trabaho at tayo'y nag-iisa, pwede rin nating gamitin ang panahong iyon sa ating pagdarasal. At lalo tigit kapag tayo ay nag-iisa sa ating silid, maaari rin nating gawin ang ating pananalangin sa mga oras na iyon. Kaya let us give time for personal prayer. Ang ikatlong hamon sa atin upang maging kaisa ng ating Panginoong Hesus, yung pong tinatawag na practice of self-control. Kaya nga sa panahong ito ng Kwaresma, meron po tayong gampanin ng pag-aayuno at abstinensya or fasting and abstinence. Ito yung pagtitimpi. No, marami tayong mga hilig o mga nais sa buhay na kaya naman nating gampanan na kahit wala ang mga iyon. Pwede, kahit siguro sa panahong ito ng Kwaresma, pwede ka naman sigurong hindi kumain sa eat all you can during this Lenten season. O kasi yung pong mga uso ngayon, sangyup, di ba? Pag pumunta ka doon, talagang matutuksok ang kumain ka ng kumain. Wala na yung self-control. No? Magiging magkakaroon ka na ng tawag nito, ng pagkakasala ng gluttony, ng labis na pagnanais sa mga pagkain. O marami pang iba, self-control, relying on the power of God and in the power of prayer. Sapagkat sa pamamagitan ng self-control, makikita po natin na tulad ni Jesus, kaya pala natin. Tayo ang siyang makikipagbuno sa anumang tukso na maaaring harapin natin sa panahong ito ng ating pakikipagkaisa kay Jesus. Kaya mga kapatid, atin pong alalahanin, nagsisimula tayo ng panahong ito
upang mas maging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng banal na triduo o misteryo paskwal ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid nating nasa matinding krisis ng buhay. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos, maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng tao, kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kani-kanilang mag-anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang iyong kayanan
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagtulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa sangkatao, hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sakit ko'y timbangin, ang hilahil ko'y sukatin, kay bigat, damhin ang hirap, langit mo ang dalangin.
second bag collection ay para sa programa ng CPCP na Alay Kapwa. Magsiluhod po tayo. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Dinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsiupo muna po tayo. Mga paalala at paanyaya. Bilang paghahanda sa panahon ng Kwaresma, magkakaroon po tayo ng kumpisalang bayan sa ating parokya ng San Jose Manggagawa sa February 22, araw ng Huwebes, sa ganap na ikapito ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa gaganaping bisita iglesia sa March 9, araw ng Sabado. Ito po ay iikot sa 7 simbahan ng Bataan. Para sa mga interesado, maaari po lamang na magtungo sa opisina ng parokya o makipag-ugnayan kay Sister Amy Haas, Sister Ana Siriaco o Sister Lea Pedragosa. Kayo po ay malugod na inaanyayahan upang saksihan ang Lenten exhibit sa Riverbanks Mall, tampok ang mga imahin ng mahal na araw. Ito po ay magsisimula ngayong araw hanggang March 3. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.